Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ninyo. So, your first message is child. So, Aries, baka ang iba sa inyo magsisimula, kasi this is a new beginning energy. So, possible na meron siguro dito magsisimula ng bagong relationship. You know, maybe you are starting a new relationship. This could be kasi baka ano pa kayo, single pa kayo, no? So ngayon baka magkakaroon kayo or papasok kayo sa bagong love connection. Possible din na ang iba sa inyo siguro kung nasa relationship na kayo, baka nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan for in the recent past. So baka ngayon bibigyan ninyo ng bagong pagkakataon yung person ninyo. And your relationship as well na makapagsimulang muli. You're going to start over. Bibigyan mo ng pagkakataon na makabawi sa'yo yung person mo. No? Pwedeng ganun ang ganap. Or, since this is child talaga, so baka literal na merong baby na paparating. So, maybe ang iba sa inyo is going to give birth. No? So, congrats. So, we also have anchor. Ayan. So, parang napagod siguro kayo. Maaring napagod ang iba sa inyo, Aries. Napagod kayo, na-stress kayo sa pag-aaway, sa hindi ninyo, alam mo yun, hindi kayo, for some of you lang ha, hindi to para sa lahat. So, yun nga, baka merong hindi pagkakaintindihan, recently, kaya maaring napagod kayo, na-stress kayo, kaya ngayon parang, ano ka muna, pahinga ka muna, gusto mo lang muna na, tawag dito, gusto mo lang muna na parang, um, mag-chill lang muna, 'di ba? Yung hindi ka muna as in ano lang, parang nasa stalemate energy lang kayo pagdating sa inyong relationship kasi siguro nga po pwedeng kakabati nyo lang, 'di ba? Kung galing nga kayo sa pag-aaway, baka nagkakabalikan pa lang, 'di ba? Kung nagkahiwalay ng saglit, yung gano'n. So, ngayon, parang chill lang, no? Gusto mo lang muna na mag-chill sa inyong person. So, wala munang masyadong hindi mo muna papansinin siguro kung ano man ang mga bagay-bagay na maaring meron ka na namang napapansing hindi mo nagugustuhan or may mga criticisms ka, so deadma ka lang muna dyan, no? Yung ganon. So, yun. Tingnan natin kung ano pa ang ganap. So, ay baliktad. Be more specific. Okay? Napakagandang message ito sa inyo. Be more specific. Kung kunyari, sa relationship ninyo, kung meron kang meron mga flaws, 'di ba, na napapansin ka. So, if you are going to talk to your person, if you are going to discuss that with your person, be more specific. Wag na ninyong paandarin yung person mo. Kunyari, meron kang sasabihin, meron kang napapansin na hindi mo nagugustuhan. So, imbes na paligoy-ligoy ka pa, be more specific, straight to the point. Wag mo nang gawing manghuhula yung person mo at mas magandang direct to the point ka. Sabihin mo agad. At saka ilatag mo talaga, 'di ba? Para mas mabilis ninyong ma-address, mas mabilis ninyong mapag-usapan at hindi na yung paikot-ikot pa yung kwento, doon lang din naman pala sa isang bagay na yon papunta. 'Di ba? Kaya kung ano man ito, no, na issues siguro ng iba sa inyo, or kung wala man kayong issue sa ngayon, in the future, kasi wala namang relationship na perfect. So, meron pagkakaroon din dyan ng humps and bumps, no? Imperfections sa samahan, sa relasyon. Kaya, kapag meron kang i-discuss, kunyari sa person mo, meron kang issues na gusto mong i-address, be specific kung ano yung gusto mong
i-point out, no, sa person mo. Okay? So, we have yes. Yay! Yes. So, parang, siguro ang iba sa inyo, eto, kung single ka pa at may nililigawan ka, ayan, maaaring sasagutin ka na. 'Di ba? And baka makukuha mo na yung matamis niyang oo. Or probably, ikaw ito na magsasabi ng yes, yay! Eto na yon, finally, nakuha ko na din. Finally, narinig ko na din. Finally, okay na din, no? So, maaaring ganun ang ganap dyan for some of you. So, let's see kung ano pa mga messages para sa'yo. And by the way, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join po kayo sa membership. Salamat. So, next message, tower. No? Say tower, this is a sudden change. Okay? So, maaring merong biglaang pagbabago dito na magaganap sa relasyon. Okay? At kung ano man ito, na pagbabagong itong magaganap, you know, this is going to help you rebuild a stronger relationship. So, po pwedeng meron ditong um, pag-aaway, no, na magaganap or maaaring merong sudden na pangyayaring hindi mo inaasahan. Maaaring hindi ninyo napapag-usapan, hindi ninyo inaasahan na merong ganito. Pero, alam mo, parang bibigyan ng sitwasyon na to, ng rebirth ang inyong relationship. Maaaring may little shake up, may mga pagsubok na maaaring pagdaanan ang iba sa inyo rito. Pero, this is going to lead you to even stronger na samahan, stronger relationship. Okay? Kaya good luck sa iyo dyan. Wala lang sukuan. No? Wala lang sukuan. Kasi kapag sumuko ka, wala na. Kung ang purpose ng shake up na to, 'di ba, is so that the two of you can build a stronger foundation sa inyong relasyon. Kung merong susuko dito sa kung ano mang problema dadating. So, hindi na mangyayari yon, hindi ba? Kaya, walang sukuan as much as possible. So, we have the 7 of Pentacles. Ito na yon, no? Feeling ko dito, baka ang iba sa inyo talagang manliligaw, no? Baka matagal na kayong nanliligaw, ano? Baka merong yung loved one na ito, ay yung person na to, maaaring pinahirapan kayo sa panliligaw at medyo may katagalan na siguro na talagang nagtsatsaga kayo at nag-e-effort talaga kayo, no? Nagtsatsaga kayong manligaw. And baka ngayon, ano, makuha mo na nga itong yes niya at kaya kung ano man ang gaano ka man kapagod, hirap dito sa panliligaw na to, it feels like you're going to finally reap the rewards, 'di ba, of your hard work at maaring marireceive mo na nga yung yes niya, no? So, congrats. So, we also have the 2 of Wands. Maaring feeling ko dito, no, baka related dito sa travel at baka yung magiging problema ng iba sa inyo dito, it's going to be a test, no, sa inyong commitment kasi baka ang iba sa inyo dito po pwedeng magkahiwalay because yung paghihiwalay na magiging LDR kayo, no, magiging long distance ang inyong relasyon. So, geographically lang kayo magiging hiwalay, physically hiwalay. Kasi baka nga magkakalayo kayo ng titirahan, ng trabaho, baka ang iba sa inyo merong mag-a-abroad, or baka yung person mo yung mag-a-abroad, yung gano'n. So, baka siya yung maisa sa inyo ang maaaring magta-travel. So, talagang magiging malayo kayo sa isa't isa. So, it's going to be a challenge, no, for some of you kung papaano ninyo i-maintain ang relationship, no, na maging strong pa rin kayo kahit LDR kayo, no. So, feeling ko yun ang maaring biglang pagbabago kasi baka ang isa sa inyo nag-apply ng pag-work abroad, 'di ba? So, maaring ito na yon, dumating na yung pagkakataon na kayo ay maghihiwalay na ng tirahan, maghihiwalay ng lugar, 'di ba? So, yon. But, that's a test
for you. No, it's going to be a test kung gaano kayo ka-committed sa isa't isa at hindi kayo mabubuwag kahit magkalayuman ang physically magkalayuman kayo. So, yun ang napipick up ko dyan. So, what else? We have Page of Swords. Ayan, maraming information ang dadating. Or, siguro naman, marami din ang mga marami din siguro yung mga balita, no, na makukuha kayo or maririnig kayo. Even, or information from your person mismo. 'Di ba? Kung kunyari, kayo talaga yung magkakalayo, so, it doesn't necessarily mean naman, 'di ba, na as in magkalayo kayo geographically, yung puso ninyo magkakalayo na din, hindi ba? So, nasa sa inyo yung effort, the two of you, how you are going to maintain, 'di ba, the love for each other at saka yung dati ninyong samahan, 'di ba? So talagang kailangang mag-effort. So maybe communication, no? Maaring kailangan ninyo dito na i-maintain yung constant communication ninyo para hindi ma-challenge, no, yung inyong relationship. So good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.